Maybe, walang duda na you're one of our top endorsers sa Philippines. Pero anong mga pinakonsider mo bago ka tumanggap ng isang endorsement? Legitimacy. Legit ba itong kumpanya to? Legit ba itong brand na ito? Di ba? Kahit, now, especially now, all of us are very sensitive. Di ba? Malaking bagay sa atin. Hindi lang sa sarili natin, kahit sa ibang tao. Kanino associated yung ibang tao. Di ba? Kaya, and we easily judge people kung kanino siya associated. Di ba? Kaya kami, as brands ourselves, pinipili din namin kung kanino kami ma-associate. Kasi that association can make and unmake us. It will really give a very big effect dun sa trabaho namin at pagkatao namin pag nahusgahan kami kung kanino kami dinidikit. So kailangan namin aralin talaga, sino ba ito? Anong ginagawa niya? Anong husay nito? Anong buti nito? Diba? Kaya pag napatunayan namin na gano'n, hindi kami nagdadalawang isip na alikalat at itikit natin yung pangalan. Pumayag tayong dumikit ang pangalan natin sa isa't isa. At hindi lang yung company, yung pagkatao mismo ng may-ari. Kasi even before I was made aware of the product, the company, siya yung una kong nakilala eh. Kasi kahit malaki yung kumpanya ako, parang off ako dun sa may-ari. Hindi ako chichika eh. Parang hindi rin ako, baka magdalawang isip ako ng, sige na-endorse nga natin siya. Kasi natutuwa din ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nasa posisyon ako ngayon na pwede akong mamili at pwede akong tumanggi sa pera. Hindi katulad dati na, syempre, di ba, yung gutom ako, takam ako na, sige, alika na, okay na yan, pandagdag yan. Hindi ko kinakailangan mag-isip. Ngayon, kailangan ko mag-isip. At saka kailangan talagang pagkatiwalaan yung tao, yung may-ari, at yung produktong ibebenta namin ng magkasama. At yun ang napatunayan ko sa Beauty Door. Okay, question for Ms. Ray, maybe Vice and Ayon. Aside from world peace, ano ang Christmas wish ninyo? Christmas wish siguro maging payapa tong bansang to. Maging payapa, umayos kasi hindi usapang pangkasalukuyan to eh. Usapan ng mga magiging future ng mga bata, mga apo natin, mga anak natin. Kaya yun yung wish ko na maayos tong bansang to. Hindi para sa atin, para sa mga future mga bata. Thank you po. Ako din, I share the same wish. Kung anong wish na ganun sa akin. Kasi, sigurado kami may Noche Buena sa Pasko. Sigurado kami may ibibigay kami regalo sa isa't isa sa Pasko. Pero ngayon, ang babaw na nun eh. Diba? Nandito rin kami sa posisyon ngayon ng buhay namin na yung mga iniisip namin at binibidhi namin hindi na lang sa pangsarili. Kung ano na yung mas malaking picture, ano yung mga bagay na bigger than us, bigger than my name, bigger than our popularity, bigger than our wants in life. So, feeling ko lahat tayo we share the same sentiment na isang malaking regalo sa ating lahat kung magkakaroon ng katinuan, katiwasayan, kapayapaan itong bansang to bago pa man din magpasko. Ray? Yun din po. Di ba? No copy. Ayan, kasi gaya niyo birthday na ako, yun din yung wish ko. Kasi gaya ni Ashi, ni Wally Ayon, syempre nagbabayad po tayo ng tax at negosyante. Sabi ko nga, parang hindi ako CEO eh. Ako mismo nagpipicture ng paninda ko, nag-iisip. Yung pagod na pagod ka, tapos ganito nangyayari sa Pilipinas, nakakalungkot. Pero sabi ko nga, blessing din na naging president ako ng Rotary. Kasi kahit dati actually meron akong foundation, nagdo-donate na ako ng truck na pagkain, bigas, pera. Pero iba pala, pag ikaw mismo nasuong sa baha, pumunta ako sa mga lugar na ang dami palang kawawa. Ang dami talagang kawawang Pilipino. Kaya this year din, ang dami binigay sa akin ni Lord na so much to be grateful for. Mas lalo ko na-appreciate ngayon ang life, na mas lalo kong minamahal ang mga taong kasama ko. Sabi nga natin, kanina sa age namin, ito gusto lang namin ng love, ng peace. Diba? Kaya nga, we choose our circle na rin. So, sana nga ngayong birthday ko at ngayong Pasko ay magkaroon na ng solusyon ang problema din ng bansa natin. Kasi we all want a Merry Christmas.
you. Thank you and congratulations. Happy birthday, Ms. Rhea. Thank you po.